Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, Punto Diretso tayo. Si dating senadora, ngayon ay Congresswoman Leila de Lima, nag-public apology sa Korte Suprema tungkol sa kanyang nasabi noong nakaraang araw. Ang public apology ni Leila de Lima, nung kasing nakaraang araw, sabi ni Leila de Lima, yung desisyon ng Korte Suprema na binasura na diniklarang unconstitutional ang impeachment ni Sara, nagkomentaryo niyan si dating Senadora Leila de Lima noong July 25, paglabas lang ng desisyon. Sabi niya, the decision is basically an ex parte decision, a very prohibited action among judges when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. This is not vindication, this is not exoneration. Walang naburang kasalanan, walang nalinis na pangalan. Yan yung comment ni sabi niya ex parte yung naging desisyon. Ang ibig sabihin ng ex parte, kumbaga, yung desisyon ng Korte Suprema, yung final na petition ng kampo ni Sara, hindi na binigyan ng pagkakataon yung respondents, yung House of Representatives, na makapag-comment. Ang tawag diyan ex parte. Isang part lang yung yung petition lang ang pinagbatayan. Mali nga naman 'yun. Kung ex parte 'yun, hindi tama 'yun kasi dapat niyan binigyan din ng pagkakataon yung House. Actually, ako nga nabasa ko rin itong statement na ito ni dating Senadora Leila de Lima at nag-comment nga rin ako dyan na sabi ko, tama yung sabi ni dating Senadora Leila de Lima. Kung ganun nga, na ex parte yun, hindi tama, mali sa Korte Suprema yon. Kaya lang, sabi ni Leila de Lima ngayon, hindi pala ex parte. Kasi binigyan din ng pagkakataon ang respondents o ang House of Representatives na makapag-comment. So, ang nag-represent ng House of Representatives ay yung OSG. At ang Office of the Solicitor General or OSG ang nag-comment in behalf ng House. So, ibig sabihin, hindi talaga siya ex parte. Kasi pag sinabi mong ex parte, isang side na lang yung kinuha, yung sa petitioner na lang. Hindi na nagbigay ng pagkakataon sa dun sa respondents. So, sa kasong ito, ang respondent kasi House of Representatives. Kaya lang, nag-comment nga si dating Senadora Leila de Lima na yung nangyari, basically daw, ex parte. Nung nalaman niya na hindi naman pala ex parte, nag-apologize siya. Sabi ni dating Senadora Leila de Lima sa kanyang public apology, "It is not my intention to falsely accuse the Supreme Court of not considering the side of respondent House of Representatives." Ayan. Kaya, ito rin yung balita. De Lima issues apology to SC on impeachment ruling. Sabi niya, "I regret and most humbly apologize to the SC for characterizing the impeachment decision as ex parte. That portion of my statement saying the House was not given an opportunity to comment on the impeachment petitions was grossly ill-advised as it was based on patently wrong information. There is no excuse for this mistake and I bear full responsibility for the same." July 26. So, ibig sabihin, isang araw lang, matapos niyang ilabas yung naunang statement, ngayon, kinokorek niya. Okay lang naman yon, tama naman yung ginawa niya. Kasi kung talaga namang mali, yung sinabi niya, hindi pala tama yon, wrong information pala, mahirap na i-insist niya yon kung mali naman talaga. So, saludo rin tayo kay Leila de Lima. Tumatanggap siya at nag-apologize kung mali. Ano ba kasi ang ibig sabihin nito?
Sabi niya kasi ex parte. Pag ex parte, hindi tama 'yun. Hindi mo pina-comment yung kabilang kampo. Yung House of Representatives. Ako rin nga, nag-rely din ako dun sa sinabi na yan ni Laila, kaya nag-comment dun ako noon na mali yung mali yung Korte Suprema kung ex parte nga yung desisyon. So ako, hindi pala totoo yun. Binasa ko nga naman yung buong desisyon ng Korte Suprema, 97 pages. May portion, sa portion na yon ng desisyon ng Korte Suprema, ipinakita ng Korte Suprema yung arguments ng petitioners. Ibig sabihin ng kampo ni Sara. Pagkatapos, present din yung argument ng respondents. So, ibig sabihin, kung nakalagay doon yung arguments ng respondents sa desisyon ng Korte Suprema, ibig sabihin, nag-submit ng comment o arguments ang respondents. Nakita ko nga doon, ang nag-submit ng comment, sabi doon, ay OSG. Kumbaga, yung Office of the Solicitor General ang nag-submit ng comments in behalf ng House. So, ibig sabihin, binigyan talaga ng pagkakataon ang House na makapag-comment. Siguro, nag-react si dating Senadora Laila de Lima nung hindi pa lumalabas yung full text ng desisyon. Yung press briefing pa lang ng spokesperson ng Supreme Court. Kaya nakapag-comment ng ganon. Pero nung nakita niya, binasa niya siguro yung buong petition, ay buong desisyon, at mayroong namang nakalagay doon na respondents counter arguments. So ibig sabihin nakapag-counter argue. O ibig sabihin binigyan ng pagkakataong comment. So yun, tama lang na i-correct. Pero kahit naman nabigyan ng pagkakataong makapag-comment ang respondents sa pamamagitan ng OSG, ang maganda rin sana talaga yung sinuggest ni former Chief Justice Artemio Panganiban. Yung yung dapat sana may oral arguments. Yun kasing comments na written pleadings, mas iba rin kapag kapag nagkaroon ng oral arguments. Kaya tama yung suggestion ni former Chief Justice Artemio Panganiban. Dapat sana sa kasong ito na of transcendental importance, dapat oral arguments. Kasi kung yun ngang kaso ng PhilHealth, 'di ba? Nagkaroon ng oral arguments, yung pros and cons, dapat dito ganun din. Mas mas nagaydan sana ang Korte Suprema sa pagdidesisyon, hindi lang nag-rely sa pleadings. Anyway, so yan ang ating punto diretso. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang araw, mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.